Go agad, go, go. Umpisa agad, umpisa. Ang alat. Umalat yung chicken. Guys. Ininit ko lang tong chicken na to eh. Tapos dinagdagan ko ng asin. Umalat naman. Sobra na mga fake news. Sobra na kasinungalingan dito sa social media. Sinupalpal ng abogado ni Tatay Digong yung mga EJK victims lawyer. Grabe. Mga abogado nagsasabi ng hindi totoo daw. Kasi pati ako nabudol dun eh. Pinamamalit ka kasi ng grupo ng mga tagapagtanggol ng EJK victims na tinurn down daw ng ICC yung request ng mga lawyers ni Tatay Digong sa ID. Ako naniwala eh, biruin mo, mga abogado na yung nagsasalita na yun ha, hindi pala totoo yun. Grabe ang alat ng manok. Tapos sabi niya, hindi raw tinurn down. Kasi totoo naman eh, kahit ako eh. Pinatutotohanan ko rin, kung ikaw ay magiging testigo sa isang kaso, bago notaryuhan, yung iyong salaysay o dokumento, kailangan may dala-dala kang ID. Kasi bago tatakan yun, kasi ID mo. Kaya naniwala ako noong una na tinurn down. Kaya nagduda ako. Bakit ite-turn down ng ICC yung requirement, pinaka-main requirement ng isang witness, eh, kailangan may ID eh. Yung passport, okay pa, wala. Pero dapat, may ID. Uy, Edgar Valdez, thank you. Nandiyan ka. Meron akong makakausap. Yung mga kapitapitagan at kagalang-galang ng mga abogado, dapat alalayan niyo yung kredibilidad niyo. Alalayan niyo yan at alagaan niyo yung pangalan niyo bilang abogado. Ay nako, pare-pareho kayo nila Attorney Claire Castro. Paano pag wala na yung administration na yan? Paano na kayo, di ba? Ang kalaban nitong mga EJK victims lawyers na to, mga kano, mga ibang lahi, mga diretsong magsalita. Kaya pag kami sinabi ka na hindi totoo, sinasabi nila agad, you're lying. Hi, twins, Penny Daso, hello, thank you for watching. Ang problema dito ngayon, ang dami-daming mga balita na uuwi na si Tatay Digong, nanalo na. Hindi pa. Andun pa sa The Hague. Taas ako dyan. Kung July 1st ang deadline ng submission ng mga witnesses, mga testimonya nila, ano yan? After July 1st. Magkakaroon niya ng hearing bago mag-September. Kasi aapilan na sila nun kasi stop na yung pagtanggap ng documents. May proseso ang korte. Doon sa mga hindi pa nagkakakaso diyan. Doon sa mga hindi sanay, mapapaikot talaga. Ako kasi sanay na ako eh. Piruin mo. Natikman ko ng magdemanda. Natikman ko rin i-demanda.
Ang alat talaga ng manok. Nadami yung inilagay kong asin. Marisol, thank you for watching. Ang problema ngayon dito, sa mga abogado na to, dadalawa pa lang yung kanilang matibay na testigo. Sila Cañas at saka si Matubato. Pero, pag tinignan mo yung mga nakaraan na hearing nung dalawa na yan sa Senado at saka sa Kongreso, bulol-bulol na, doon pa lang. E paano pa pagdating sa ICC? Parang ang nangyayari ngayon sa administrasyon natin niloloko tayo. tayo. Parang kanya-kanya lang din Ay, nga pala. Joselito Liklikan, thank you for watching. Meron ng ibebentang 20 pesos per kilo ng bigas. Galing natupad na rin yung pangako ni PBBM, at matutupad na rin yung pangako ni PBBM na magkakaroon ng 20 pesos per kilo ng bigas. Kaya lang, gagawin lang yon doon sa Visayas. Kasi doon daw maraming mahihirap. Hindi. Kaya doon sila, iniisip ko to. Kaya doon sila magbebenta ng 20 pesos na kilo ng bigas. At limited lang daw yun kukunti lang daw yun, kaya kailangan i-avail agad. Mahina sila doon Ako nagsasabi ako ng totoo. Si Tatay Digong Bisaya. Bisaya ang mga Duterte. Ilocano sila. Doon sa norte, ito naman, mga Bisaya. Ilocano kontra Bisaya. Bakit ganun? Doon lang magpapamigay ng 20 pesos per kilo ng bigas. Kawawa naman yung mga taga Luzon at taga Mindanao. Bisaya, Bisaya lang daw bibigyan Pero susunod dyan, bibigyan Mindanao. Mahina sila doon Malakas nga ba ang mga Marcos sa Luzon? Malakas daw Natutulog pa ba yung mga taga Luzon? Hindi nyo ba nakikita? Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin sino mastermind. Sinasabi ko na nga sa inyo, babayi ang mastermind, hindi lalaki. Babayi. Meron siyang immunity Karugtong siya ng immunity ng isa. Kaya, safe pa siya for now. Pero babae ang mastermind. Hindi ako makakasuhan, di ko nang binabanggit Kasi sino siya Pero babae. Bagsak na bagsak ang rating ni PBBM. Ang tanong nila, bakit daw bumabagsak ang rating ni PBBM? Sus, kahit ikaw pinakamahinang tao, makikita mo kung bakit bumabagsak yung rating. Kung manonood ka sa YouTube at saka sa Facebook. Pero kung wala kang knowledge tungkol doon, hindi mo nga masasagot bakit bumabagsak. Kasi, nandyan si Atty. Claire Castro, tagapagsalita ng Pangulo. Hindi alam ng Pangulo ng Pilipinas
na hanggat nandyan si Attorney Claire Castro, nagtira ng tira sa mga Duterte, bababa ng bababa yung ratings niya. Hindi na siya dapat magtanong pa sa iba. Pakinggan lang niya sinasabi nung tagapagsalita niya. Tapos ito namang si Coach Jarrett na kasama ni Attorney Claire sa pagpopromote ng good governance ng Marcos administration. Grabe, ina-announce niya sa YouTube, may video siya na ang mastermind daw ng pagkakapakulong kay Tatay Digong. Ito sabi ni Coach Jarrett ha, si PBBM daw ang mastermind, sinasabi niya. Grabe oh, bakit yun? Hindi i-correct ni Attorney Claire. O ikinokorek ni Attorney Claire, yung 2,400 na disagdanan ako. Yung 2,400 na interview para doon sa kung sino pipiliin, nag-survey ba? Eh hindi raw yun ang katapat ng 100 million plus na Filipinos. Hindi daw dapat mag-rely doon. Talagang itong si Attorney Claire. Oh. Yung 2,400 na yun, in random yun. Tinanong lang kung sino iboboto, kung sino yung gusto, o diba? Ay naku, ang haba-haba ng balitaktakan nila yun. Isa lang naman ang ibig sabihin yan. Ang utos, pabagsakin ang Dutertes. Ipakulong sa ICC, tapos banatan ng banatan, hanggang nakaposisyon. Pagka wala na sa posisyon, ceasefire. Hindi ba? Yun ang utos ng mastermind. Yung sinisigaw ni, ni Coach Jarrett na ang mastermind daw ay si PBBM, tatawanan kita. Tatawanan kita, Coach Jarrett. O, di ba? Tatawanan kita, Coach Jarrett. What are you hiding, Coach Jarrett? Diba? Eh, paulit-ulit kong pinakinggan yung video mo dun eh. Tapos, tatawa siya ng tawa. Kasi daw, ang mastermind daw ng pagkakapakulong sa ICC, si PBBM. Tapos, tawa siya ng tawa. Yung mga kapartido na to ni ano. Hello, Ate Rose. Rose Robles Malyari. Thank you for watching. Ngayon, pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa election din niya lilitaw, sino ang talagang mahal ng tao? Sino at kanino nagtitiwala ang mga tao? Kayo, kanino kayo nagtitiwala, hindi ba? Yung iboboto nyo, huwag nyo nang ipagmakaingay. Sarili niyo na lang. Bakit? Baka pagdudahan nyo pa yung desisyon nyo, di ba? Basta makinig kayo sa mga nangyayari, manood kayo, makiramdam. Pero alam nyo ba, ang sarap pa lang makisawsaw sa politika. Ang alat talaga nitong manok. Napapadami ako ng tubig. Di ba to? Nakakahiya yung nangyari na yan kay Atty. Conti. Niresbakan siya ng abogado ni Tatay Digong na nagsisinungaling siya. Grabe, no? Abogado ka? Sinisira mo yung pagka-abogado mo? Bakit hindi mo na lang itama yung mali? O kung ayaw mo itama yung mali, kasi naka-oo ka na dyan, nakapag-commit ka, nagagawa ka ng ikagaganda ng side nila. Pero taliwas yun, kasi nagbubumirang na yung mga pinagsasasabi nyo. Save yourself. Ha? Hindi forever yung mga nakaposisyon na yan. Hindi nyo alam, ginagamit lang din kayo.
Kulang yung kanin ko. Diba? Yung mga election sa mga barangay, sa bayan, sa pagiging mayor, vice mayor, konsehal, hindi sila forever nakaupo. Basta, ang payo ko lang, kung sino'y nakita mo na paganda ng lugar mo, boto nyo. Hindi naman korap, di ba? Hindi naman kayo sinasaktan. Ako nga eh. Yung isang kumakandidato dyan, dinuran ako eh. So, di ba? Kung tutuusin, kaya hindi siya iboboto kapag sinabi ko kung sino siya. Di ba? Well, naglalakad lang ako sa gilid ng kalsada, dinuran ako. Di ba? Kaya nakakalungkot eh. Ang tao, malupit. User. Yung mga tinulungan mo, bandang huli, yun yung problema mo. Kasi, silang mga tinulungan mo, kahit papano, nakadikit mo yan eh. Naging kaibigan mo yan. Tapos later on, ibibenta ka na yan. Diba? Dito sa Amerika, Pinoy sa Pinoy ang magkakalaban. Ngipin sa ngipin ang laban. Nakakadala ng tumulong. Ilang araw na lang ako dito sa garahe. Ilang araw na lang ako mag-i-enjoy dito sa pwesto ko. Nakapagluluto ako ng tuyo, ng daing, ng pusit. Nakapagigisa ako ng buro. Nakapag-uulam ako ng bagoong. Nakapagluluto ako ng inabraw. Dito sa pasyente ko na to. Pero dahil dadalhin na siya sa nursing homes, titipid yung mga anak eh. Ang yaman-yaman eh. Manong bahaginan ako ng yaman nila. Kaya yun, ganda talaga sa Amerika. Kasi kung walang nursing homes, wala kaming trabaho. Kung walang mga matatanda na idinadala sa mga facilities, walang trabaho caregiver. At kung may mga, kasi sa Philippines kasi, sinasamahan ng mga anak ng mga magulang. Dito sa Amerika, pagkalaki-laki nitong bahay na to, ang nakatira lang yung matanda at saka ako. Tapos, namamahalan sila sa mga expenses, kuryente, taxes, kung ano-ano pa. Kaya naman sila nagdesisyon na itapon. Dalhin dun. Sa nursing homes, yung matanda. Ayaw nung matanda, umiiyak siya. Kaya lang, may magagawa ba siya? Namatay na yung asawa niya. Malungkot siya. Malungkot din ako. Kaya ako malungkot. Kasi mawawalan ako ng trabaho. Malapit na. Hanggang May 2 na lang ako dito. May 3, wala na. Yeah. Enjoy ko na yung pagkain ng mga tiyo ko at daing. Ubos na yung pagkain ko. Hindi nyo pala nakikita yung kinakain ko. Patong ko nga dito para makita nyo kung gaano ako kalakas kumain. Kaya, hindi pa rin kita. Kaya mo na. Kaya yung chicken ko na maalat. Chicken na maalat. Ang buhay, panapanahon. Kahapon, pulubing-pulubin ako. Ngayon, hindi man ako mayaman, pero masasabi kong nakakakain na ako ng masarap ulit.
Dati hindi eh. Kaya yung mga tao dyan na maraming kwento against sa ibang tao, stop. Kasi, bilog ang mundo. Yung dinuduran mo, ang bastos ko, yung dinuran mo ngayon, magaling na, mahusay at magaling na politiko, ito na, diba? Babanggit ko lang naman yung kawalang hiyaan mo sa akin. Kasi hindi alam yun ng taong bungabong eh. Na ikaw, bastos. Nandudura ka ng babae na ang gusto lang naman ay magkaroon ng magandang buhay ang pamilya. Nandudura ka ng babae na ngayon ay abandoned wife na. Sorry. Nandudura ka ng asawa na simula na magkaroon ng asawa, naging mahirap na buhay. Yung babae na mag-isang binalikat ang pamilya. Ako yung dinuran mo eh. Hindi mo alam yun. Kasi, ikinahihiya ko yung dati na malaman ng mga taga-bungabong na ako yung bumubuhay sa pamilya ko. Na ako yung naghahanap buhay. Busog na ako talaga. Kinakaya ko yung mga bagay na hindi ko na talaga kaya. Pero kinakaya ko. Kasi ayokong pagtawanan ng mga tao. Pero ganun talaga. Para magkaroon ka ng konting, para yung bigat ng dibdib mo medyo gumaan, magsasalita ka na. Kasi ang bigat-bigat na. Tapos bastos pa tong kabit na to. Nag-i-enjoy sa bahay ko. Ano kaya ang susunod na gagawin nitong haliparot na to? Tahimik sila ngayon yan. Kasi, ito lang February ko sila nahuli na naman eh. Ang gago na yan. So, abang-abang na naman ako ngayon. O ano na naman yung gagawin ng kabit. Sa lugar ko, kasi nandito ako sa Amerika. Nakita ko na may baby ko. Ano pakialam ng isang malaki dede sa maliitang dede? Iba naman dede. Ang sarap pero ang alat. Nakain ko na yung balat ng isang araw. Kaya ipinirito ko siya para maging malutong siya uli. Nilagyan ko ng asin. Kaya lang nasobrahan. Ganon eh, di ba? Minsan kulang, minsan sobra. Hindi sakto lagi. Ganon din yung buhay. So, ano nga ba yun? Uulitin ko. Yung impeachment ni BP Sara, wala yan. Ayos na yung COA eh. Nagbigay na ng report, final report, walang problema. Ayun lang naman ang ginagamit nilang pambutas kay BP Sara. Itong kay Tatay Digong, 2 testigo, matibay daw. Mato-bato, tsaka Las Cañas. Bulol-bulol na, nandiyan pa lang sa Senado, tsaka sa Kongreso. Paano pa sa ICC? Walang kaso. Kaya lang, kawawan may matanda, nakulong na doon. Tapos, yung problema dito sa California, totoong-totoo yun. Tuloy na tuloy yun. Diba? Ellen Alcantara, ako, hi Beb. Bakit ba ngayon ka lang? Diba? Yung kaso doon sa California, totoo yun. Tuloy na tuloy yun. Ngayon, si Dean Chase, na kinasuhan ng NBI, padadagdagan daw. Kasi ang naging kaso naman ni Dean Chase, hindi dahil doon sa kinukwento niya tungkol sa California. Ang kinakaso sa kanya, yung Gwen Garcia, yun ang nagsampa ng kaso sa NBI. Dahil, sorry, dumigyan na naman ako. Busog na ako talaga pero gusto ko pa. Ano ba naman kayo? Paano yung kakasuhan?
yung nagsasabi ng totoo at may hawak na dokumento. Yan naman eh. Minsan, isipin din natin, di ba? Tuloy, nababando sa buong mundo. Sabi ngayon ni Dean Chase, dinedir siya ngayon. Sige, fight. Doon, artista ko, di ba? Ganun lang yun eh. Ako nga eh. May mga nagme-message sa akin eh. Susumpi na daw ako eh. Diretso akong sumasagot. Ano doon? Yung galit ko sa kabit ng asawa ko o yung kwento ko na daw tungkol sa mga Duterte. Di ba? Alin doon ang magpapasumpi na sa akin, di ba? Nasa kusina ako, bed. Naka-charge CP ko. Kaya pala eh. Di ba? Akala nyo wala akong mga death threats? Meron. Kaya ayoko umuwi eh. Kaya ako nagtatago. Di ba gano'n lang yun eh. Ano kaya sasampang kaso sa akin ng kabit? Dinadaldal ko siya dito? Na tumatambay siya sa bahay ko? Na pinipintasan niya yung dede ko? Na naglulupasan siya pag nalalasing na siya sa bahay ko? Na gusto niya matulog sa bahay ko? Gaga na yan. Ano ba sasampay niya sa akin kaso? Diba? O tapos itong ano naman, sa mga Duterte, ano sasampay nila sa akin? Eh nakikisakay lang din ako sa kwento. Kaya ako daw. Diba? Ano yan? Pero sasampahan daw lahat ng kaso. Lahat ng vloggers, pipitsugin man o hindi, nakakampi ng Dutertes. Nanginginig na itong bungko. Biliin mo ang followers ko sa Facebook. Nasa 15,000. Ang subscribers ko naman doon sa YouTube, ala pang 900. Kasi nga, tamad nga ako. Sinisipag ako ngayon, after ng ilang buwan, hihinto ako. So, yung mga magsusubaybay sa akin, nabubuisit. Nakakabuisit kaya yung ganon, di ba? Yung naka-ano ka, yung momentum mo, ganda. Tapos biglang, kasi biglang minto, di ba? Namad ako eh. Itong panahon na to, nade-depress ako. At nag-i-enjoy ako sa istorya ni Tatay Digong. At saka sa istorya nitong malanding kabit nato nung asawa ko ba? Sabi ko nga, nagsampa siya ng kaso. Kasuhan niya ako, anong kaso? Diba? O, edi, siyempre, magkukontra kaso ko doon. Pasalamat nga sila. Hindi ko sila ginugulo. Doon sa Barangay Balete, Cabanatuan City. Diba? Uy, Annalisa Tadlock, thank you for watching. Naku, hindi na tayo nagkausap. Lapit na ako mawala ng trabaho. Nako, ang buhay ng tao, weather. Niwala kayo sa akin. Ang mastermind, babayi. Yung kaso sa ICC, madedecline. Yung impeachment ni Sara Duterte, walang proof. Pero sabi nila, numbers game. Pagka maraming bumoto, kahit walang kaso, mai-impeach. So, walang reasoning, walang yun, di ba? Walang kaso pero may i-impeach, ano yun, di ba? Tapos nagkakagulo na sila ngayon sa pag-campaign, di ba? Kasi yung inendorso ni BP Sara, may inendorso na naman si Tatay Digong, talaga naman. At ang nag-endorso naman, si Pulong Duterte. Hintayin nyo si Baste. Kagulo naman yung politika na yan. Pero nakakatuwa ang politics. Huwag kayong bibitiw. Kasi ako ayokong bumitiw. Ang saya-saya sa politics. Yung kaibigan mo dati, kaaway mo ngayon. Habang eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, pati na naman kayo. O, di pareho kayong gago. Mag-aaway kayo. Huwag kayong mag-aaway. That's bad. Sabihin nyo lang, sige, diyan ka, dito ako. O, diba? Pag nanalo sa'yo, blowout mo ako. Pag nanalo sa akin, blowout kita. Ganun lang. Pero yung magdadakdakan kayo, shit. Huwag ganun. Dandan to you, dandan to others. Weather lang yan. Malay mo, pagdating ng panahon.
ikaw na yung iboboto ng tao kasi you're a good person. Kasi balance ka. Kasi mabuti kang tao. Kasi hindi mo dinuduran yung katulad ko. Ako, pag nanalo yan, problema ko na naman. Di ba? Ang dami nagtatanong, sino ba yun? Sino ba yun? Huwag mo nang alamin. Basta. Di ba? Nakakaano naman kasi din. Kung itatwa ako nun. Pero sa bagay, may kasama naman ako nun. Nung dinuran ako, may kabuntot ako nun eh. Hindi nila napansin yun. Sabi nila, ay, Dok, bakit po kayo dinuran? Ewan ko. Nakita mo ba? Opo. Kasi bigla nila ako nilapitan eh. Bakit po kayo dinuran? Di ko rin alam eh. Kala po namin, babatiin lang kayo eh. Kasi binababa yung bintana ng sasakyan. Yung pala, dudurang kayo, di ba? Nakatuwa kayo. Diba? Sige, baka gising na yung pasyente ko. Alam niyo naman ako, sumisingit lang. Yung iba nagtataka, paano ka nakapagbablog? Paano ka nakapag-video? Kaya meron kang trabaho. And siyempre, kaya nga itinatapat ko ng oras ang pagkain. Ano ba kayo? Pagka nakita niyo ako nagbibideo na hindi kumakain, wala, di ba? O wala nyo may kumakain. Kung minsan naman, yung mga reels, ano lang yun. Wala pang 1 minuto yun eh. Pupunta ka sa banyo, reels, o di ba? Magsasaing ako, reels, o di ba? Mag-uurang ako, reels, o di ba? Huwag lang makikita ng pasyente. Pero alam ng pasyente, nagbablog ako. O di ba, no? O di ba, bye na. Thank you for joining. Loves ko kayo. Huwag nyo kakalimutan na. God bless ating lahat.